Sa isang kagubatan, ginamit ni Ash si Pikachu para labanan ng isang trainer at ang Beedrill nito. Gumamit ang Beedrill ng Twin Needle at tinamaan si Pikachu, pero agad na gumanti si Pikachu ng Thunderbolt at tinalo ang Beedrill. Nanalo si Ash sa laban, habang tiniyak naman ng kanyang katunggali na magiging maayos lang ang Beedrill at nakipagkamay kay Ash. Nakita ni na Max at May na iyon ay isang magandang laban. Habang naglalakad sa daan, nabanggit ni May ang pakikipagkamay ni Ash sa kanyang kalaban. Ipinaliwanag ni Brock na sa gitna ng labanan, mapapansin ang mga palatandaan ng pagkakaibigan. Gayunpaman, sa tingin ni Max ay gumagawa si Ash ng mga hindi kinakailangang bagay, at nagreklamo na dapat daw ay gumamit si Ash ng quick attack para naiwasan ni Pikachu ang Twin Needle. Iginiit ni Max na si Ash ay nagsasanay pa lamang, na ikinainis ni Ash. Biglang may tumakbong zigzagon sa harap nila, at napansin ni Max na mas malaki ito kaysa sa karaniwang zigzagon. Habang tinitingnan nila ang isang kawan ng mga zigzagon, isang lalaki ang lumitaw at hinubad ang kanyang zigzagon disguise. Nagulat ang mga bida, inakala ni May na nagbalat kayo ang zigzagon bilang tao, pero kinorek siya ni Max at sinabing isa itong lalaki na nagkunwaring zigzagon. Maglalabas na sana ang lalaki ng kanyang Pokemon, pero sinimulan siyang usisain ni May at Max para kumpirmahin na siya ay tao. Nagulat at nagalit ang lalaki dahil nakatakas tuloy ang wild na zigzagon. Sinigawan niya sina May at Max, pero bigla niyang napansin na naka-shorts ang dalawa at nakalantad ang kanilang mga tuhod, na ikinatuwa niya dahil may nakatagpo siyang kanyang mga kauri. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili gamit ang kanyang maraming costume, maaari siyang maging Tentacruel, Zigzagon, o kahit anong Pokemon, pero ang tunay niyang pangalan ay Nikolai. Ipinakilala ni Ash at Brock ang kanilang sarili, pero mas interesado si Nikolai kina May at Max dahil naniniwala siyang sila ay mga knickerbockers, ang mga taong mahilig mag-shorts at inilalantad ang mga tuhod sa kalikasan. Nilinaw ni May na biker shorts ang suot niya, habang iginiit naman ni Max na hindi siya knickerbockers. Tinanong ni Brock kung bakit siya naka-zigzagon disguise, sumagot si Nikolai na nagsusuot siya ng mga Pokemon suit para maramdaman ang pagiging Pokemon para mas madali niya itong mahuli, na magbibigay sa kanya ng pagkakataong hamunin ang gym leader ng Petalburg City. Nang marinig ni Nikolai na sina May at Max ay mga anak ni Norman, hinamon niya si May sa isang laban dahil gusto niyang makita ang galing ng mga anak ng gym leader. Nag-aalangan si May, kahit pa hinihimok siya ni Max na ipakita ang galing ng anak ng isang gym leader. Tinanong ni Nikolai kung natatakot ba siya, na ikinainis ni May, kaya tinanggap niya ang hamon. Inilabas ni Nikolai ang kanyang mudkip at nagbihis din siya bilang mudkip, na ikinagulat ng lahat, habang inilabas naman ni May ang kanyang Torchic. Nakita ni Max na dehado si May at nagduda sa sinabi ni Ash na mayroon itong stratehiya. Sa utos ni May, gumamit ang Torchic ng Ember habang water gun naman ang itinira ng mudkip, kaya nawala ng silbi ang Ember. Sinubukan ng Torchic ang Peck pero muling inatake ng Mudkip ang Torchic gamit ang water gun na naging sanhi ng pagtatapos ng laban. Iniisip ni Nikolai na kapag nakahuli na siya ng Zigzagon, matatalo na niya si Norman ng kasing dali ng pagtalo niya sa anak nito na ikinagalit ni Max. Habang paalis si Nikolai, lihim na nagmamasid ang Team Rocket at nagpaplanong kunin ang Mudkip ni Nikolai. Nalungkot si May sa kanyang pagkatalo pero pinalakas ni Ash at Brock ang loob niya at sinabing nagsisimula pa lang naman siya at kailangan pang magpalakas. Gayunpaman, naiinis si May na natalo siya sa ganoong klase ng tao at umaasang lalampasuhin ito ng kanyang ama. Napansin nilang nawawala si Max. Palihim na sinundan ni Max si Nikolai para maghiganti dahil sa pang-iinsulto nito sa kanyang ama. Nakita niya si Nikolai na nagkakalat ng mga prutas para akitin ang mga zigzagon. Habang hinahanap ni Brock, Ash, at May si Max, ipinadala ni Ash si Telo para maghanap mula sa langit. Nag-ipon si Max ng maraming berries para akitin ang lahat ng zigzagon at sirain ang plano ni Nikolai. Pero dahil sa dami ng zigzagon, napalibutan si Max at nanganib. Nahanap siya ng telo ni Ash at nang makarating ang grupo, inatake ni Pikachu ang mga zigzagon gamit ang Thunderbolt. Ipinaliwanag ni Max na may hawak siyang mga berries na siyang kinukuha sa kanya ng mga Pokemon. Sinubukan ni Brock na ibigay ang mga berries, pero ginamitan siya ng sand attack ng isang zigzagon dahil galit pa rin ang mga ito sa pag-atake nila. Biglang lumitaw si Nikolai sa kanyang costume at kinuha ang atensyon ng mga zigzagon. Pinasunod ni Nikolai ang mga zigzagon sa lugar na maraming puno ng berries at inutusan niya ang kanyang mudkip na gumamit ng water gun sa mga puno para mahulog ang mga prutas. Nagpasalamat ang mga bida kay Nikolai sa pagliligtas sa kanila. Humingi ng paumanhin si Max kay Nikolai at humingi rin ng paumanhin si Nikolai sa kanyang naging asal kanina. Tinanong ni Max si Nikolai kung paano siya nakikipag-usap ng maayos sa mga zigzagon, at sinabi nito na kailangan lang ipakita ang tunay na nararamdaman para maunawaan ng mga Pokemon. Pumili si Nikolai ng isang zigzagon para labanan at nag-transform siya bilang mudkip.
Gumamit ang Mudkip ng water gun pero natakal ito ng Zigzagoon. Inulit ng Mudkip ang atake at napabagsak nito ang Zigzagoon, habang gumamit naman ng Pokeball si Nikolai para hulihin ang Zigzagoon. Gayunpaman, biglang kinuha ng Team Rocket ang Mudkip ni Nikolai at dinala nila ito sa kanilang balon. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero ibinalik lang ito ng Team Rocket gamit ang isang satellite dish. Nag-transform si Nikolai bilang Ipam at mabilis na umakyat sa isang bato para iligtas ang kanyang Mudkip. Matapos makita ang determinasyon ni Nikolai, nagsimulang maghukay ang mga wild na Zigzagoon. Nag-transform si Nikolai bilang Gligar at mabilis na inagaw ang kanyang Mudkip mula kay James. Ipinadala ni Ash si Tailo na gumamit ng pek sa balon, kaya bumagsak ang Team Rocket sa hukay na ginawa ng mga Zigzagoon. Lumabas sa hukay ang Team Rocket at lumaban gamit sina Arbok at Weezing, pero mabilis itong napabagsak ni Pikachu gamit ang Quick Attack. Pinatalsik ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunder. Humanga si Nikolai kay Ash kahit hindi ito naka-shorts. Inamin ni Ash na sa kabila ng kanyang galing, wala pa siyang badge mula kay Norman. Nagulat si Nikolai habang sinabi naman ni Max na mahina ang kanyang ate, pero malakas ang kanilang ama. Gayunpaman, hinamon ni Nikolai si Ash sa isang laban gamit ang kanyang Zigzagoon. Inilabas ni Ash ang kanyang Tailo para labanan ng Zigzagoon. Nagkomento si Max na ginagamit ng dalawang trainer ang mga bago nilang Pokemon para itaas ang level ng mga ito, habang sinabi naman ni May na mukhang lahat sila ay marami pang dapat matutunan. Habang naglalakbay sina Ash, Brock, at Max patungong Rustboro City, gaya ng dati ay nahuhuli na naman si May. Sinabi ni Ash na kapapahinga lang nila, pero mukhang kailangan na naman nila ng isa pang pahinga. Napansin ni Max sa kanyang Pokénav na may malapit na Pokemon Center, kaya hinikayat ni Brock si May na maglakad na. Hinila ni May ang kanyang kamay mula kay Brock kaya napasandal siya sa isang puno na may kakaibang bagay na nakatusok. Napansin nilang lahat na ang mga kalapit na puno ay may mga pinsala sa hindi malamang dahilan. Sa center, sinubukan ni Brock na akitin si Nurse Joy, pero itinulak siya ni May palayo dahil sa pag-aakalang ito ang Joy mula sa Oldale Town. Ipinaliwanag ni Joy na siya ang nakababatang kapatid ng Nurse Joy sa Oldale Town. Ipinakita ni Max kay May ang larawan ng lahat ng Nurse Joy sa Hoenn, at sinabing magkakamukha silang lahat. Hindi sumang-ayon si Brock at sinabing ang Nurse Joy na ito ay may bangs na mas mahaba ng 1 milimetro kaysa sa ibang mga Nurse Joy. Namangha rito sina Max at Ash. Lumitaw si Officer Jenny at nilapitan din siya ni Brock para akitin dahil napansin niyang ang pilikmata ni Jenny ay mas mahaba ng kalahating milimetro kaysa sa ibang mga Officer Jenny. Ipinakita rin ni Max kay May ang larawan ng lahat ng Officer Jenny sa rehiyon ng Hoenn. Tinatanong ni Jenny si Nurse Joy kung may mga sugatang Pokemon na dumating sa center. Sumagot si Joy na wala pang dumadating, bagaman binalaan sila ni Jenny na may ilang mga ulat na may poacher na nag-ooperate sa lugar na iyon. Nagpakita si Joy ng papel tungkol sa poacher na si Rico, na malupit sa mga Pokemon. Ibinigay ni Ash kay Jenny ang bahagi ng lambat na nahanap nila sa gubat, at pumunta sila sa lugar na iyon. Nagmamasid muli ang Team Rocket, at nagpaplanong magnakaw ng mga Pokemon mula sa center sa pamamagitan ng paggawa ng hukay. Nagpanukala si Meowth na gumawa ng mas orihinal na plano dahil layunin nilang ma-promote. Habang nag-iisip si Meowth, aksidente siyang nadulas sa isang bangin. Pagbangon niya, nakakita siya ng isang tent na nakatakip sa isang hawla na puno ng mga sugatang Ekans. Nakipag-usap si Meowth sa mga Ekans at nalaman niyang nahuli ito ng isang poacher. Sinubukan ni Meowth na palayain ang mga Ekans pero nakuryente siya sa hawla. Bumaba sina Jessie at James sa bangin gamit sina Arbok at Weezing. Nagkomento sina Jessie at James na bobo ang poacher dahil iniwan itong sugatan at walang bantay ang mga Pokemon na kanyang nahuli. Nagkasundo silang lahat na mas mabuting palayain ang mga ito para sila na lang ang humuli sa kanila. Inutusan ni Jessie si Arbok na gumamit ng acid, pero umiyak si Arbok dahil dati rin itong Ekans at ayaw niyang masaktan pa ang mga Ekans. Nangako si Jessie na aalagaan niya ang mga Ekans pagkatapos itong mapalaya. Nag-compute sina James at Meowth na mangangahulugan ito na kailangan nilang kumuha ng mas maraming pagkain, pero balak ni Jessie na bawasan na lang ang pagkain ni Meowth at James. Gumamit si Arbok ng acid, pero walang nangyari. Inutusan ni James ang kanyang Weezing na gumamit ng sludge, pero inatake ito ng isang Fearow. Lumitaw ang poacher, at nagtataka kung ano ang ginagawa ng Team Rocket sa kanyang mga nahuli. Nang ihayag ng Team Rocket ang kanilang balak na kunin ang mga Ekans mula sa kanya, napansin ni Weezing na nakahuli rin ng poacher ng ilang coughing. Ipinakilala ng poacher ang kanyang sarili bilang si Rico, na humuli sa mga poison-type Pokemon na ito ayon sa hiling ng isang kliyente. Nangako si Rico na hahayaan na sila kung ibibigay nila ang kanilang Weezing at Arbok sa kanya. Tumanggi sina Jessie at James dahil mga partner nila ang mga ito, kaya nagpa siya si Rico na kunin na lang ito sa pamamagitan ng puwersa.
Gumamit ng agility ang Firo ni Rico, habang si Arbok ay gumamit ng Poison Sting at si Weezing naman ay Sludge, pero nakaiwas ang Firo at gumamit ng Fury Attack kina Weezing at Arbok. Gumamit ng Drill Peck ang Firo pero napigilan ito ni Arbok sa pamamagitan ng pagpulupot sa tukaan nito. Pinabalik ni Rico ang kanyang Firo at inilabas si Pupitar. Gamit ang Sandstorm, pinatalsik ni Pupitar ang Team Rocket, pero nang hinayang si Rico dahil hindi niya nakuha ang mga Pokemon nito. Balik sa gubat, itinuro ni May kung saan nila nahanap ang lambat, nang biglang makita ni Max ang mga bakas ng gulong sa lupa. Nagalit ang Team Rocket kay Rico, at nagkomento si James na palalayain din niya ang mga coughing, kahit gaano pa karaming dagdag na pagkain ang kailangan nilang bilhin. Bigla silang nakakita ng kawan ng Beedrill at Kakuna sa paligid. Umatake ang mga Beedrill, habang tumakas naman ang Team Rocket. Isang Pokemon ang dumaan at binalaan ito ng Team Rocket na dapat itong magtago. Gumamit ang Pokemon ng Pin Missile, kaya nag-alisa ng mga Beedrill. Nakita ni Meowth na isa itong Cacnea. Sa tingin ni James ay malamang na nakaalis na ang poacher, pero nahiga si Arbok sa lupa para pakiramdaman ang lokasyon ng poacher. Bago sila umalis, binigyan ni James ang Cacnea ng isang bag ng cookies dahil iniligtas nito ang kanilang mga buhay. Nag-scout ang telo ni Ash at nahanap si Rico na minamaneho ang kanyang sasakyan kasama ang mga nahuling Pokemon. Bumalik si Telo sa mga bida at dinala sila sa poacher. Huminto ang poacher nang makita ang Arbok ni Jessie. Habang naghahanda siyang hulihin ito, gumamit si Weezing ng smokescreen kay Rico. Nang inalis ng Firo ang usok, nakita ni Rico si Meowth na tinitiis ang sakit ng kuryente para mabuksan ang hawla. Aatake sana ang Firo kay Meowth gamit ang Drill Peck pero binangga ito ni Arbok ng headbutt, kaya tumama ang Firo sa hawla at nakuryente. Binuksan ni Meowth ang hawla at pinakawalan ng mga Ekans at coughing. Pagkatapos, inatake ni na Arbok at Weezing si Rico gamit ang Poison Sting at Sludge na nagpatalsik sa sandata nito. Nagalit ng husto si Rico at inilabas ang kanyang Pupitar na nag-evolve sa Tyranitar na labis na ikinatakot ng Team Rocket. Gumamit si Weezing ng smokescreen para makatakas ang mga Ekans at coughing, pero gumamit ang Tyranitar ng Hyper Beam para pigilan ang mga ito. Pinalaban ni Jessie ang kanyang Wobbuffet dahil kaya nitong ibalik ang mga atake. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis ang Hyper Beam kaya hindi ito naibalik ni Wobbuffet. Muling gumamit ang Tyranitar ng Hyper Beam na sumira sa paligid. Narinig ito ng mga bida at nagpas siyang tingnan ang nangyayari. Nangako si Rico na dudurugin silang lahat dahil ginalit nila siya ng husto. Nagpa siya sina Jessie at James na iutos kina Arbok at Weezing na umalis na kasama ang mga Ekans at coughing. Tumanggi sina Arbok at Weezing, pero ipinaliwanag ni na Jessie at James na sila lang ang dapat tumakas dahil kailangan sila ng mga Ekans at coughing. Matapos silang pilitin ni na Jessie at James, kahit labag sa kanilang loob na umalis, pinangunahan ni na Arbok at Weezing ang mga Pokemon palayo sa lugar. Gagamit na sana ang Tyranitar ng Hyper Beam, pero pinigil ni Meowth ang atake nito gamit ang Fury Swipes. Lumingon sina Arbok at Weezing at nakitang inaatake ni na Jessie, James, at Meowth ang Tyranitar, pero mas lalo lang silang nasasaktan sa mga atake nito. Nasaksihan ni na Weezing at Arbok ang lahat ng nangyari, kaya habang inilalayo nila ang mga Ekans at coughing mula sa lugar, hindi nila napigilang umiyak dahil alam nilang binubugbog ang kanilang mga kaibigan. Ipinasok muli ni Rico ang kanyang bagong evolve na Tyranitar sa Pokeball nito at inilagay sa kanyang holster. Sinabi niya na ang Team Rocket ay malaking sakit sa ulo pero konti lang ang halaga, pero kahit paano ay sa kanya na rin ang mga Pokemon nito. Sinubukan pa rin ni na Jessie, James, at Meowth na pigilan si Rico sa paghuli sa mga Pokemon, pero wala na silang lakas. Habang hinahanap ni Rico sina Arbok at Weezing, nakatagpo niya ang mga bida at si Jenny, na sinabing aarestuhin siya nito. Inilabas ni Rico ang Firo, pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para talunin ito. Ilalabas na sana ni Rico ang kanyang Tyranitar, pero inagaw ng Growlithe ni Jenny ang Pokeball nito, kaya naaresto si Rico. Nang sinabi ni Rico na nakatakas ang mga Pokemon na nahuli niya dahil sa isang grupo ng mga bobo, natuwa si Ash dahil mayroon pa ring mga mabubuting tao sa paligid, hindi tulad ng Team Rocket. Nagsimulang mag-alala sina Jessie at James para kina Arbok at Weezing, pero sinabi sa kanila ni Meowth na huwag silang mag-alala dahil nakakayang tiisin ng dalawa ang mga atake ni Pikachu noon kaya natitiyak niyang malakas ang mga ito. Nakatagpo ng Team Rocket ang Cacnea na dala pa rin ng mga cookies. Binuksan ni James ang bag ng cookies at binigyan ng isa ang Cacnea. Nagustuhan ng Cacnea ang cookie, kaya inalok ito ni James na sumama sa kanilang paglalakbay. Pumayag ang Cacnea at nung niyakap ni James ang Cacnea, napasigaw siya sa sakit dahil sa mga tinik nito.